Sige, tayo. Kahit na walang maling sagot. Lahat ang ang natutunan nyo ngayon dito sa ating pinanood. Sino ang gustong tumayo? Wala. Antok pa sila, teacher. Ang gift natin. Ayan Naku. sila. Ano? Ito pala, nandito pala isang barko. Sige. Kaya dapat makikinig tayo. Sige. Mamaya na yun kung ano yung natutunan nyo, di ba? Ang story dito ay dito sa ating di ba? In the desert, the people grumbled. Nag-umpisa silang magreklamo at nagkakagulo sila. Right? Mga bata, di ba? Nakita nyo, di ba? Nagkakagulo sila. Mga nagre-reklamo na sila dahil wala silang kailangan sasagot kayo. Kung hindi, wala kayong pagkain mamaya. Ganun na. Joke lang. Yan. They were hungry. Diba? Nagugutom sila. Their tummies rumbled. Paano pwede? Sige, tayo ka. Baba, nagugutom ka. Your tummies rumbled. Oh, tapos na sila. Nararamdaman mo? Tapos na sila, Joy. Nagugutom ang isang bata. Sige nga tayo, Twinkle. Baka ito ang sa harap. Parang hindi nagsulat Ano ba yun. expression ng nagugutom? Alam mo naman ang pangalan mo yan. Check mo dyan. O ano yung expression nyo pag nagugutom kayo? Ayan, di ba? Niraras nyo yung tamis dahil nagugutom na kayo. Very good. Yan. Pero, dapat lagi rin tayong may kasamang panalangin, di ba? Dito sa kwento natin. Then the Lord heard them complain. Naririnig ng Diyos ang mga pagrereklamo ng mga tao na nagre-reklamo at nagkakagulo mga tao, di ba? Dahil sila'y Yan pa sabi ko. God sent them mana every day. Ngayon, taas ang kamay kung sino nakakaintindi ng word ng mana. O, sige, ikaw, EJ. Lakasan ang boses. Anong ibig sabihin ng mana? O, Expound. EJ. Kailangan hindi yung bread, ganun lang. Kailangan lagyan natin ng Hindi, EJ na mag-explain. Okay, sige. Ang ibig ko sabihin ng mana para matuto din sila yung mga maliliit. O, maya ka na. Dali, EJ. Lakasan mo. Ayun, bread. Saan ba nanggagaling yung bread? Saan ba nanggaling yung bread? Kasi diba, ano daw, Saan daw nang galing ang bread? Sa palengke nga daw. Buti di bakery. Oh. Saan daw nang galing yung bread? Sa kwento. Sino yung nagbigay na ng bread sa kwento? O, diba? Ate EJ, ang mana ay bread. Ngayon, tanong natin, saan ba nanggagaling yung bread? Diba? Iba naman yung ginano mo sa bakery. Literal yan. Ngayon sa kwento, ang tanong ni teacher. Mag-pretend tayo na nasa disyerto tayo. Diba? Disyerto tayo. Walang groceries, walang mga mall, walang mga puno na pagkukuhaan ng mga pagkain. Kaya diba yung mana bread? Saan lang gagaling yung bread? Diba sabi dito? God sent them mana every day. Ibig sabihin, si Lord yung nagpadala ng mana, ng bread sa mga tao. Kasi, yung time na yon nasa disyerto tayo, walang grocery. Diba? Walang palengke na mabibili ng pagkain. Walang mga puno na makukuhaan ng makakain. Okay, naiintindihan nyo? Kids? Ayun, ito sumasagot. Sino na ba yung bibigyan natin ng ano? Then, ayun, na ano natin. Yun na yung mana. Then Moses said, sinabi ni Moses sa mga tao, God sent you bread. Diba? Padadala niya ng Panginoon ng Oh, si teacher yung mag-relate. Oh. yeah. Tapos may question yan mamaya. Yung hindi nakikinig, walang premyo.
Oh, continue, teacher. Ngayon, ano ang sabi ni Moses sa mga tao? Sino yung nakinig dito? Anong sabi ni Oh, Moses? Ano? sige, ikaw lang ga. Ano daw sabi ni Moses? Anong sabi ni Moses? Ano? Kumuha lang kayo ng pagkain na sapat lang. Tayo ka na. Ang sabi ni Moses sa mga tao, kumuha lang kayo ng sapat na inyong kakanin. Kasya lang. Oo, sinabi doon, yes. Then, ni-remind ni Moses na to remind them that God sent kung ano yung pangangailangan lang nila. Hindi Mm. kailangan sumobra kasi pag tinuli natin kwento na yon, yung mga kumuha sabi yung araw lang na yon nakakainin nyo, pero yung iba hindi sila nag-disobey sila doon. Yes. Hindi sila sumunod sa inuutos ng Panginoon. Kumuha sila ng mas marami para ano bang tawag doon? Yung parang swap. Greedy na sila. Yung greedy na ano, yung nasobra na. Obey sa sinabi ni Moses na inutos ng Panginoon. Yung sapat lang nakakainin nyo din. Hindi kukuha kayo ng marami dahil ang mangyayari, uuurin lang siya at mapapani. So, sayang, di ba? Yes. So, yun yung story na ating, ayan.